kung kinakailangan magpunta na kayo sa doktor, kung nararamdaman nyo na yung mga ganitong problema, pumunta na kayo. Hindi naman masasabing may topa kayo, may boy mental kayo, hindi naman yun. Makaiwas ka sa road rage at hindi ka magaya dito sa nangyari sa kapatid ni Pokwang at doon pa sa ibang mga road rage na nangyayari na hindi naman nabibidyohan. Marami po kasi yan. Sa totoo lang, karamihan pa na nai-involve sa mga ganyang road rage ay yung pang mga alagad ng batas. Paano? Kung talagang ay nayawan ka na ng LTO na huwag ka nang bigyan ng lisensya, ano ang dapat mong gawin? Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon bago lumipas ang taong 2025. Sana po ay mapanood nyo itong vlog na ito at makisama po kayo sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng mga comments, suggestions at mga remarks dito po sa pag-uusapan po nating napaka-importanting bagay. Bibigyan lamang po natin ng opinion itong nangyayaring mga road rage po sa mga lansangan. Hindi lamang ito dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa ay nangyayari itong road rage po na ito. At wala po itong pinipiling oras, wala itong pinipiling tao, wala po itong pinipiling panahon. Itong road rage po na ito ay madalas na nangyayari na noong pa man, na siguro hindi pa ako pinapanganak, noon pa to. Yung mga nangyayaring ganito, noon pa nangyayari at marami. Kaya lang ngayon, dahil nga sa nauso ang cellphone na mayroong video camera, itong mga road rage po na yan ay naipapalabas ngayon sa social media, pinipick up ng mga news, at kapag ka po na-pick up ng news or napanood ngayon nitong nasa LTO, yung Assistant Secretary dyan, yung LTO Chief, at maging sa DOTR, at maging ang PNP, sila po ay nababahala at sila po ay umaaksyon dito. Kami sa LTO, maghihigpit kami. Once na na-involve kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya yung mga nasampulan na mabigyan ng mga suspension at nabigyan ng mga cancellation of nung kanilang mga lisensya for life, yung pinakahuli dito ay yung kapatid ni Pokwang, ay talagang hindi nila matanggap at hindi pa nga sila makamove on. Masamang-masama ang loob nila sa mga nangyari. Ngayon, pipick upin ko lamang po itong nandito sa The News Channel, no? Ayan, kita po diyan si Pokwang at babasahin ko po sa inyo yung nakalathala po dito po sa FB post po na ito ng The News Channel. Sabi po, Pokwang urged LTO to revoke licenses for life in Valenzuela Road Rage Accident. Kasi yung kapatid ni Pokwang ay tinanggalan din ng lisensya for life. No? Ngayon, ang gusto niya, pati itong nagkaroon ng road rage incident dyan sa Valenzuela, ay i-revoke din ang lisensya for life. Actress and comedian Pokwang has urged the Land Transportation Office to revoke the licenses of drivers involved in recent road rage incidents in Valenzuela City. In her Instagram stories, nasa Instagram po pala ito, Pokwang highlighted a December 23 altercation between an SUV driver and motorcycle riders, writing, LTO, revoke nyo din ang lisensya ng mga ito for life. Dali, nasabi ni Pokwang. LTO, you should revoke their licenses as well. Do it! She also referenced another road rage case involving a funeral ambulance driver and a bicycle rider, questioning why the driver had only been suspended after reportedly destroying the bicycle, hitting the rider. Sinira kasi nung driver nung ambulance yung bisikleta nung rider. Ito kasi nakita sa video. Yan po kasi ang talagang nangyayari ngayon. Kaya kayo po na may initin ng ulo, may mga daladalang problema, nako, bago kayo gumawa ng ganyang aksyon, mag-isip-isip muna kayo dahil marami pong nakatingin sa inyo. Hindi yung nakatingin na mga tao. Maraming mga CCTV, halos lahat ng tao ngayon, halos lahat mayroong cellphone na kayang-kaya nilang mag-video. So ang gusto ni Pokwang, dapat daw itong driver ng ambulance na to ay i-revoke din ng lisensya dahil ito po ay nanira ng kagamitan, no? Yung bisikleta po nung rider. Pokwang calls comes after the LTO revoked the license of her brother who slapped a pushcart owner in an earlier road rage incident. LTO Chief Marcos Lacanilao emphasized the agency's stance against any form
of violence and irresponsible behavior on the road. The actress has previously apologized for her brother's actions, noting that his mistakes was his alone and not reflective or their family. She also addressed allegedly cyberbullying towards her family, reminding the public that sharing a surname does not mean sharing the same thoughts or action. Talagang napakahirap po talaga. Kaya kayo po mga kapatid, mag-iisip po kayong mabuti. Bago kayo mag-road rage, bago kayo magwala, habang kayo ay nagmamaneho, pag-isipan yung mabuti. Dahil sa isang pindot, no, sa isang pindot lang, nung makaka-video sa inyo at in-upload yung video na yan, napakalaking problema po ang mangyayari. At yun nga, yung sinasabi ni Pokwang na cyberbullying na nangyayari sa kanila, ay nasasaktan na po sila. Ngayon, babasa lamang po ako, mga kapatid, ng ilang mga komento dito rin po sa post ng The News Channel. Sabi po nung isang nag-comment dito, hindi ko nababanggitin ang pangalan, sabi niya, "Are you gonna comment and want to have a say on every road rage incidents in our roads? Good luck po, Pokwang." Tapos, ito naman ang sabi nung isa. Ito mga kapatid, wala akong kinakampihan dito. Opinion lamang po ito. At ayaw kong bigyan ng katwiran, yung kapatid ni Pokwang, ayaw ko rin ng bigyan ng katwiran yung nagtutulak ng kariton. Ngayon, kaya babasa tayo ng mga komento po ng mga netizen. Sabi niya, una yung bike ang bumangga sa ambulansya. Hindi kagaya ng sasakyan na bumangga sa kariton. Pangalawa, hinagis yung bike, hindi nanakit ng tao. Yung driver, tulad ng kapatid mo. Ayan. Huwag mong ikumpara yung insidente na ito sa ginawa ng kapatid mo. Buti nga hindi kinasuhan ng physical injury, baka nakulong pa kapatid mo. Okay, ito. Hindi naman din ganun kadali na magkaso ng physical injury. Kasi pag nagkaso ka ng physical injury, dadalhin mo pa yan sa public hospital, titignan kung talagang may injury. Kung wala namang injury, wala din pong mangyayari. Ngayon, ito ay matter ng talagang sumobra ang galit nitong kapatid ni Pokwang at hindi niya naalala na mayroong kamera na nakatutok sa kanya. Kaya lang, dahil nga sa natanggalan siya ng lisensya for life, siyempre, may karapatan din namang mag-air ng kanilang side. No, yun, lahat tayo, may kanya-kanya tayong karapatan na magsalita. Wala naman pong ibinabawal dyan. Ngayon, sabi pa nung isa, she still can't move on. Di pa rin makamove on si Pokwang. Tapos dito, I didn't know pwede ka rider have a driver's license. O, yung mga ganyan, mga ito, mga medyo kapilosopohan na. Hahanap ngayon tayo ng pinakamagandang komento dito na siguro yun ang pinanggalingan ng LTO, doon sila nakakuha ng dahilan para bawiin or tanggalin ang lisensya ng kapatid ni Pokwang for life. Ito po yung isang nakita ko. Ito, opinion ko lang din. Pwede kayong magsalita ng opinion nyo. Dito po, i-type nyo lang po ang inyong comment. Basta, wag lang yung masakit na mga komento kasi hindi lang naman po tayo-tayo o nakakabasa niyan. Buong mundo na nanonood po dito po sa vlog ni Autorans. Ito po yung isang comment, Pok 2, iba kaso ng kapatid mo, nanakit siya. At may bata na nakakita sa ginawa niya. Iyon ang pinakamabigat na pangyayari dito. Child abuse yun. Kahit na hindi mo sinaktan yung bata, kahit na hindi siya yung direktang sinigaw-sigawan mo, ay mangyayari doon, child abuse pa rin ang kaso nun. Kasi yung torture, yung takot na nakita ng bata, umiiyak pa yung bata. Paslit, napakaliit na bata. Umiiyak pa. Yun yung may batas po dyan. Hindi ako abogado, pero may batas dyan na malamang yun ang binasihan ni LTO, ni ASEC Lacanilao, para itong taong ito na kapatid ni Pokwang ay patawan ng ganong klaseng parusa. Tanggalan ng lisensya for life. Ayan. Siyempre, itong sila Pokwang, hindi nila yan basta-basta matatanggap ng ganun-ganun na lang. Wala namang batas na nagbabawal na huwag kang magsalita, huwag kang magsabi ng mga side mo. Kaya ito ang kagandahan ng demokrasya. Ang sinasabi naman po ng LTO chief dito ay warning kasi. Nag-warning na nga po siya na kung mauulit pa yung ganitong mga sitwasyon, yung ganitong mga pagkakataon, hindi siya magdadalawang salita na ulitin din
yung parusang iginawad dito sa kapatid ni Pokwang na tanggalan sila ng lisensya for life. Ngayon mga kapatid, bakit ba nagkakaroon ng road rage? Ito ba ay sakit? Ito ba ay mental problem? Ito ba ay maiiwasan? At paano kung ikaw ay mapupunta na sa ganyang sitwasyon? Ano yung mga palatandaan na ikaw ay mapupunta na sa ganyang sitwasyon para makaiwas ka? Para diyan pa lang sa loob ng bahay mo, kasama mo pa ang pamilya mo, ay makaiwas ka sa road rage at hindi ka magaya dito sa nangyari sa kapatid ni Pokwang at doon pa sa ibang mga road rage na nangyayari na hindi naman nabibidyohan. Marami po kasi yan. Sa totoo lang, karamihan pa na nai-involve sa mga ganyang road rage ay yung pang mga alagad ng batas. Marami po akong kakilalang ganyan. Ito po, may babasahin po ako sa inyo mga kapatid. Road rage is not classified as a distinct mental disorder in the DSM-5-TR, but rather as a set of aggressive driving behaviors often linked to underlying conditions like intermittent explosive disorder, IED. It involves extreme anger, stress, or hostility, sometimes driven by neurological differences or severe stress. Ano-ano yung mga details, key details regarding road rage and mental health? Relationship to IED. Road rage is frequently associated with intermittent explosive disorder, a condition characterized by repeated disproportionate outbursts of aggression, such as temper tantrums or physical assault. Behavioral indicators, it manifests as shouting, gesturing, or unsafe, violent actions often triggered by a perceived provocation while driving. Underlying factors, contributors include high anxiety, impulsiveness, personal stress, and the anonymity of being in a vehicle. Neurological aspects. Research suggests that individuals with high levels of rage may have smaller volumes in brain's areas responsible for regulating emotions. While not a standalone diagnosis, persistent road rage may indicate a need of counseling or treatment for anger management issues. Alam niyo mga kapatid, ito palang road rage na to, ito yung tinatawag na intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder involves repeated, sudden bouts of impulsive, aggressive, violent behavior, or angry verbal outbursts. The reactions are too extreme for the situation. Road rage, domestic abuse, throwing or breaking objects, or other temper tantrums may be symptoms of intermittent explosive disorder. Sakit din siya, mga kapatid, na kailangan na itong mga nakakaranas ng mga ganito, yung sobrang galit, pati yung verbal outbursts, no? Yung impulsive, aggressive, violent behavior, kung diyan pa lang sa inyong kabahayan ay nararamdaman nyo na yung mga ganyang bagay, huwag mo na kayong magmaneho. At meron pang binanggit dito, yung underlying factors, contributors include Anxiety, impulsiveness, personal stress, and anonymity of being in a vehicle. Ang dami pong mga tao ngayon ang dumaranas ng anxiety. Kahit ako may anxiety din ako, lalo na pagdating sa kalusugan ko. Kapag may nararamdaman ako sa aking katawan, ang dami kong iniisip, nag-overthinking ako. So, hindi na ngayon may iwasan ng mga tao yung ganitong problema. At isa pala sa pinanggagalingan, underlying factors ng road rage ay itong mga problema na to. So malamang ganito ang nangyari doon sa mga nakaka-experience nitong mga road rage. Ayaw man natin na bigyan sila ng katwiran, pero ito palang mga behavior na ito ay sakit nga po. At ito nga po yung tinatawag na intermittent explosive disorder or IED. Ngayon, dahil sa ganun yung sitwasyon, ang tanong dito, yung bang mga nakaka-experience nitong mga ganitong problema at nakakaranas ng ganyang mga road rage at nahuhuli, nabibidyuhan, dapat ba silang lalo pang
maghirap o lalo pa nilang ma-experience yung anxiety na yan, yung stress na yan dahil natanggalan sila ng lisensya. Meron bang magagawa ang gobyerno para tulungan hindi lamang yung mga nakakaranas itong IED, lahat po tayo ay pwedeng makaranas nitong IED. Dahil nga sa dami ng problema natin sa ating pamumuhay, no, sobrang dami ng iniisip natin, hindi lamang yung sarili natin, mga anak natin, kapatid natin, yung hanap buhay mo, yung business mo. Napakabigat po talaga ng mga pinapasan ng bawat tao. Mapamahirap ka, mapamayaman ka. Minsan nga, yung mayayaman pa, yung sobrang bigat ng kanilang problema. Nakukuha pa ngang magpatiwakal. Kahit na anong yaman, kahit na anong dami ng pera na naipundar mo, yung bilyon-bilyon na naipundar mong pera na yan, kung saan man nanggaling yan, yung stress na katambal niyan, yung anxiety, no, yung problemang katambal niyan, ay magbubunga pa ng pagkawala ng iyong buhay. Ito, lisensya lang, no, ang nawala dito. So ako naman, wala po akong kinakampihan. Hindi ko kinakampihan yung aksyon ng kapatid ni Pokwang. Hindi ko rin kinakampihan yung driver ng ambulance na sinira niya yung bike nung rider. Kasi ako, ilang beses din binangga yung sasakyan ko, no, dala-dala nung anak ko. Tapos yung isa naman, yung Honda City, binangga din siya ng rider. No? Ang takot ko doon, baka mamaya mamatay yung rider. No? Takot na takot ako, kaya punta agad ako. Dinala namin sa ospital yung rider. Pagdating doon sa presinto, na okay naman siya, well naman siya. Hindi ko na kinasuhan. Kasi aksidente naman yun. Ngayon, itong mga nangyayari na road rage, hindi rin nila gusto yan. Hanggat maaari, hindi nila gusto yan. Kaya lang ito pala ay isang sakit na kailangan natulungan din sila. Hindi sila lalong dikdikin, hindi sila lalong ilaglag. Walang pinipili, mayaman o mahirap, itong IED. Kaya po, ang aking opinion dito, wag po kayong magagalit sa akin. Ito lang opinion ko po, ano. Alam nyo, nung araw, kapag ka nahuhuli yung jeep namin, hindi naman ako ang nahuhuli, yung driver na nakikipasada, kapag ka yan ay nahuhuli ng LTO, pati ng LTFRB, no, ay pinapatawan ng seminar yung driver pati yung operator. So kapag ka dumami na yung mga huli mo, dumami na yung mga penalties mo, hindi ka naman tatanggalan ng lisensya or prangkisa kasi ikinabubuhay mo yun eh. Kailangan mo yan para makapagtrabaho ka, para mabuhay ka. Ngayon, papatawan yan ng penalties, may babayaran at maging yung seminar. O, pwedeng seminars. Kung hindi pa rin maaayos, seminar na naman. At syempre, kapag ka talagang nagpaulit-ulit ka, doon pa lang siguro, ibibigay talaga yung pinakamabigat na parusa. Pwedeng tanggalan ka ng prangkisa, tanggalan ka ng plaka, hindi mo marehistro, at tanggalan ka ng lisensya. Ngayon, itong mga nangyayari na nabibideo, syempre, kung ako yung assistant secretary, gagawa ako ng aksyon dito, kapag ka naman ginaanan niya yung aksyon, marami ring magsasalita. May negatibo. Kapag ka naman, nagbigay din siya ng magbigat na aksyon, marami rin magsasalita. Kasi alam nyo naman, no, ang tao, ganyan talaga, kanya-kanya yan. No? Kanya-kanya ng opinion yan. Ako, hindi na ako mamimili kung ano ang dapat na maging opinion ko sa mga nangyari yan. Pero ito, may babasahin po ako sa inyo na isa pang bagay na makapagtutuwid ng lahat ng mga problemang ito. Ito po. Mga kapatid, kapag ba ikaw ay tinanggalan ng lisensya ng LTO or ng DOTR for life, wala ka na bang kapag-apag-asa na magkaroon pa ulit ng lisensya? Kasi malamang, itong kapatid ni Pokwang, yan ang iniisip niya. Kung ito nga po ay mayroon ng problema, mayroon na tong IED, no, stress na tong taong to, matindi na rin ang anxiety ng taong to. Meron pa ba siyang natitirang pag-asa na siya ay makakuha ulit ng lisensya? Pero tulad nga nung napag-usapan natin kanina, kung ikaw ay mayroong IED, kailangan magpa-check up ka muna, kumonsulta ka muna sa mga doktor para maiayos or ikaw ay ma-counsel para maayos ang problema mo. Kasi kung ikaw ulit ay magkakaroon ng lisensya, kung ikaw ay mapayagan ulit na magkaroon ng lisensya, baka maulit na naman yan, ano naman ang mangyayari. Ito na mga kapatid,
Paano? Kung talagang ay nayawan ka na ng LTO na huwag ka nang bigyan ng lisensya, ano ang dapat mong gawin? Ito po. The Supreme Court can order the reissuance of a revoked driver's license if it finds that LTO revocation was unlawful, invalid, or violates due process. Matindi yun, yung due process, no? Pwedeng ibalik ng Supreme Court ang ma-issuehan ka ulit ng lisensya kung nilabag ng LTO yung mga binanggit ko na ito na unlawful, invalid, or violates due process. While the LTO has primary authority to revoke licenses for the cause, the SC acts as a final arbiter in cases involving grave abuse of discretion. Ngayon, tulad nga po nung sinabi ko, kung may sakit, kung ito nga ay mabibilang na isang sakit, kailangang ipagamot or i-counsel at para maging maayos, di ba? Baka maging baka maging daan yan para makakuha ulit siya ng lisensya kung mapapakita ngayon niya na after ng counseling, after na magpagamot siya, maayos na siya, pupunta siya ngayon sa Supreme Court. No? Ako po hindi abogado, pero ito, tinry ko lang na i-research to kasi kung sa akin din mangyari na ako'y matanggalan ng lisensya, no? Dahil doon sa isang pagkakamali na hindi ko napagpigilan ng aking sarili, no? Dahil doon, nawalan akong lisensya, di na ako makapagmaneho. Si Otto Ranz na walang lisensya, papayag pa kayo na si Otto Ranz na nagbablog sa inyo araw-araw ay walang lisensya? Siyempre, lalo akong may stress, lalo akong magkakaroon ng anxiety, baka matapos na ang pagiging Otto Ranz po ng inyong lingkod. Ngayon, ito pa po, babasahin ko po sa inyo. Role of the Supreme Court: the court reviews decision of lower courts and administrative agencies like LTO, DOTR if there is a claim of grave abuse of discretion, ensuring that the revocation was not arbitrary. LTO authority: the LTO directors holds exclusive authority to suspend or revoke licenses for cause, subject to the authority of the courts. Uy, meron palang ganun, ano? Okay. Tapos, procedural recourse: an aggrieved party typically appeals LTO decisions to the Assistant Secretary, then to the Department of Transportation Secretary, before potentially escalating to higher courts. May mga may mga steps pa na dapat gawin yung kapatid ni Pokwang. Grounds for overturning: if the LTO failed to follow due process, exceeded its authority, or the revocation was based on insufficient evidence, the SC can reverse the action. If the Supreme Court reverses the revocation, it may order the LTO to reinstate or reissue the license. Ayan. Yan ang yan yung remedy. Talagang yung mag-aayos niyan ay yung Supreme Court. Yung batas pa rin natin, no? Yung nakapiring na may hawak na dalawang timbangan, titimbangin niya ulit yan, no? Meron niya akong kakilala Ang utang nung nangutang sa kanya ay 1.5 million. Ngayon, kinasuhan niya, istapa, umakyat sa korte. Alam mo, pagdating sa korte, alam mo kung ano sabi ng judge? Hindi mo na ba kayang bayaran? Wala ka na ba talagang chance o wala ka nang magagawa para bayaran to kahit hulug-hulugan mo na lang? Tapos kinausap niya yung kaibigan ko, ikaw ba ay papayag ka na hulug-hulugan na lang? Kasi pag pinakulong mo to, yung 1.5 million mo, wala nang mangyayari dyan. Alam mo, naayos niya, inayos pa nung judge yun. O sige, ito, every month o every 2 months, ito, kung kaya mong bayaran yan, sige, magkaroon tayo ng kasulatan, magbayaran kayo, iayos natin yan para hindi na lalong lumubha pa yung problema. Ngayon, tapos na yung problema na yun, nabayaran din siya, at yung nangutang sa kanya, nakikita sila, parang walang nangyari kasi nga dahil doon sa magaling na judge, no, na naisaayos niya yung problema. So sa halip na makukulong na or magkakaroon ng mas mabigat na problema yung nangutang, ay nabigyan pa siya ulit ng panibagong pag-asa sa buhay. At ito na mga nagpautang, naging masaya na rin siya kahit na hindi niya nakuha ng bigla yung perang pinautang niya, ay nabawi din naman niya po yun. So ito pong nangyayari ngayon sa atin, mga kapatid, yung mga road rage na yan, na wag lang talagang humantong sa may buhay na mawawala dahil dun sa tindi ng rage, no, sa tindi ng gulo, na umabot pa sa nagkabarilan, nagkasaksakan, nagkasuntukan, nabagok ang ulo, o kaya naghabulan sa kalye, tapos bumangga, may mga namatay. Yan ang pinakamabigat.
Kaya wag na po sana tayong umabot doon. Meron ngang mga aksidente, no? Nakakapatay yung nakaaksidente, may mga buhay na nawala, hindi naman tinatanggalan ng lisensya. Depende siguro kung talagang ang dahilan ng pagkakaaksidente, lasing to o naka-drugs to, yung mga ganyan, no? Baka sakali tanggalan siya ng lisensya. Pero kung talagang aksidente at aksidente lang, bihira po yung tinatanggalan ng lisensya for life kasi nga po aksidente yon. Kaya ang masasabi natin mga kapatid, kung kayo ay nakakaranas nung mga binanggit ko sa inyo kanina, diyan sa road rage po na yan, yung mga dahilan, yung mga bagay na kailan kayo dapat pumunta sa doktor kapag ka po kayo ay nakaka-experience na ng ganitong problema. Ito po, if you recognize your own behavior in the description of intermittent explosive disorder, talk with your doctor or other healthcare professional about treatment options. You also can ask for a referral to a mental health professional. Ano yung mga outbursts na nakapasok dito? Temper tantrums, long angry speeches, heated arguments, shouting, slapping, shoving or pushing, physical fights, property damage, threatening or harming people or animals. You may feel sense of relief and tiredness after the outbursts. Later, you may feel guilty, sorry for your action, or embarrassed. So, iyon yung mga nagiging problema. Habang ikaw ay galit, no? Nag-outburst ka, hindi mo nararamdaman na mali na pala yung ginagawa mo. Tapos nun, kapag ka natapos na yung outburst mo, mararamdaman mo yung panlalata, tiredness. So, tapos later, mapipil mo yung guilty ka at nagsosorry ka sa ginawa mo. Kaya lang, tapos na. Nagawa mo na yung mga pagkakamali. Kaya mga kapatid, no? Iwasan nyo, kung kinakailangan magpunta na kayo sa doktor, kung nararamdaman nyo na yung mga ganitong problema, pumunta na kayo. Hindi naman masasabing may topa kayo, may boy mental kayo, hindi naman yun. Nangyayari na po sa lahat ng tao yan ngayon dahil sa sobrang dami ng problema natin sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, mas marami pang problema yung mga mayayaman, yung mga may kaya sa buhay. Dahil sa dami ng iniisip nila, sa dami rin ng inuutang nila, sa business nila. No? Tapos yung mga anak nila, kung saan-saan din napupunta, napapariwara din yung iba. Kung minsan pa, mas mabuti pa yung ordinaryong buhay na lang. Kasama mo mga anak mo. Sa araw-araw, nabubuhay tayo sa araw-araw na kapiling natin ang mga anak natin. Kaya iyan ang pinaka-importante. Dapat ang ating sambahayan ay payapa. Dapat ang ating sambahayan, ang sentro ng ating buhay ay yung mga aral ng Panginoon Diyos. Iyon ang lagi nating pinag-uusapan kapag magkakaharap ang buong pamilya. At iyon ay nagbibigay sa atin ng mamahaling baon sa araw-araw. Yung iba, naghahanap sila ng baon kapag lalabas yung anak, baon ko, baon ko, tay, baon ko, daddy, baon ko. Pero kapag ang pinag-uusapan nyo sa loob ng inyong sambahayan ay mas marami yung tungkol sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, paglabas ng anak mo, yun ang mamahaling baon na hindi kayang bayaran ng ibang tao. Kapag baon mo, yung mga mabubuting aral na yan, yan ang gagabay sa'yo at sigurado, yung anxiety mo, yung stress mo, mababawasan or mawawala yan kapag aral ng Diyos ang binabaon mo sa araw-araw. Kaya mga kapatid, bilang ako po ay nag-research lang dito sa tungkol sa mga road rage na to, hindi po ako doktor, hindi ako abogado, sinaga ko lamang po na i-research to. Alam ko meron pang mas magagaling na pwedeng gumawa ng vlog tungkol dito. Ang akin lamang pong payo sa inyo, kalma! Kalmahin natin ang ating sarili at lagi tayong mananalangin. Pag alis ng bahay, manalangin. At pag hawak mo na ang manibela, manalangin. Walang problema. Maya't maya, manalangin ka. Walang problema yun. Kahit nagmamaneho ka, maya't maya, iniisip mo, inuusal ng dila mo ang pananalangin. Sigurado, hindi ka mapapahama. Mga kapatid, maraming salamat po. Malapit nang dumating ang 2026. Happy New Year po sa inyong lahat.